mga nagbabatang balita. Bonifacio Global City, pagmamayari ng Makati at hindi ng Taguig. Operasyon ng Provincial Bus Terminal sa Coastal mas umayos na ngayon. Mga sirang vending machines sa LRT Line 2 nagdudulot ng mahabang pila. Bonifacio Global City, pagmamayari ng Makati at hindi ng Taguig. Ito ay matapos ideklara ng Court of Appeals na pagmamayari ng Makati at hindi ng Taguig ang nasabing lugar. Para sa iba pang detalye kaugnay ng balitang ito, mag-uulat si Christine Caiclia. Ang isa sa pinakamayamang syudad sa bansa ang Makati. Sinasabi na mas lalang yayaman dahil sa kanila na ang progresibong Bonifacio Global City. Ang unang ipapatupad ng pamahalaan ng Makati ay pagpapalit ng address ng Bonifacio Global City mula Taguig at gagawin na itong Makati. Ipapatupad na rin ang ordinansa ng SED kabilang dito ang smoking ban sa mga imposed areas at public utility vehicles. Sa Makati na rin magbabayad ng buwis ang dating nasasakupan ng Taguig. Idineklara ng Court of Appeals na pagmamayari ng Makati at hindi ng Taguig ang Bonifacio Global City. Nanindigan naman ang pamahalaan ng Taguig na mali daw ang naging desisyon ng korte. Yan muna ang nagbabagong balita dito sa Bonifacio High Street. Ako si Christine Caiclian, PW Patrol. Operasyon ng Provincial Bus Terminal sa Coastal mas umayos na ngayon. Live mag-uulat doon si Rona. Rona? Yes, nandito nga tayo ngayon sa pinakabagong Provincial Bus Terminal dito sa Uniwide Coastal Mall. Noong nakarang linggo ay tungkulan nga ito sa Taguig. Umuhos na kaya sa reklamo at maraming pasaherong payagan sa bagong sistema ito ng MMDA. Magkaraan ng ilang araw at tignan ang informasyon dito sa bus terminal. Kung mapapansin po natin ngayon, mas maayos na itong bus terminal, mas payapa na. Kung dati nagsisiksikan at nag-uunahan yung mga pasahero dahil walang klarong pila at hindi pa nila alam kung paano ang sistema. Pero ngayon may pila na at maayos na. Sa bawat lugar na destination, may kanya-kanya na silang pila. Meron ding mga nakakalat na taon ng MMDA na nagpapanatili ng kaayusan ng terminal. Rona, wala na bang nangyaring gulo o aberya dyan? Hindi nga maiiwasan yung gulo, lalo na kung rush hour at uwian ng mga estudyante. Siyempre, lahat gusto nang makauwi ng maaga. Pero meron naman tayo ditong mga tauhan ng MMDA na sinisigurado yung mga seguridad ng bawat pasahero. At yan lang muna ang mga bagong balita mula rito sa Uniwide Coastal Mall, Parañaque. Ako, si Rona Morencabo. Mga sirang vending machine sa LRT Line 2 nagdudulot ng mahabang pila sa mga pasahero. Mag-uulat si Marjorie Pacampara. Noong unay nagagamit pa daw ang mga ticket vending machines na ito. Sa halip na pumila sa mga teller, mas mabilis daw sana sa pagkuha ng ticket sa mga nagkalat na vending machines. Pero ilang buwan na rin umanong sira ang karamihan sa mga ito. Kaya naman ang mga pasahero ng LRT ay nagtsatsaga sa mahabang pila. Malaki daw na abala lalo na pag rush hour. Ayon sa pamunuan ng LRT Line 2, wala na daw silang balang alisin ang mga ito. Antayin na lang daw ang mga bagong vending machines sa darating na ito. Ako po si Marjorie Pacampara, Oy, mga partner, nakita niyo naman diba sa video yung bagong terminal sa Coastal? Oo nga, pinakinggan niya yung mga sinabi ng mga pasahero. Inayos ni Chairman yung terminal ngayon. Sana nga yan ang solusyon para mabawasan ng traffic kasi. Kaya lang bago dapat pinatupad ng ganyan system, kailangan pinaliwanag mo na ng mabuti sa mga pasahero. May information, dissemination sa kanila para alam nila yung sistema kung paano sasakay dito para hindi sila malito. Oo, tama yan. So, okay na rin yun para mayroon naman pagbago ang ating balita. At yan muna ang mga bagong balita sa araw na ito. Ako po si Marjorie Pacampara. Ako naman si Christine Caiclian. At ako si Rona Morencabo. At ako si Win Castillo. At ito ang PW Patrol. Audio Jungle.